So, yun na nga guys, grabe. Matapos kasuhan si Atty. Respicio ng Comelec, guys. Grabe yung mga revelasyon niya na binunyag sa media. Na imbis kasuhan daw siya, bakit hindi na lang tignan mabuti kung talagang totoo yung sinasabi niya. Kasi isa siyang IT expert. Tapos attorney, lawyer, accountant. Hindi basta-basta yung tao na to, guys. Matalino to kung sa inaakala nyo. Pero bago natin panoorin yung video, guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share natin video. Tara, tingnan natin, guys. Hindi malabong mayroong dayaan sa halalan, lalo't ang mga nasa pamahalaan, tila halang raw ang kaluluwa at gagawin lahat para sila ang manatili sa kapangyarihan. Kahit pa siya ay kinasuhan, hindi nagpapigil at may panibagong pasabog ang well-known IT expert, certified public accountant at lawyer na si Attorney Harold Respicio patungkol sa tila anomalya at posibleng mangyaring dayaan sa 2025 election matapos madiskubre na tila posibleng maiba ang resulta ng halalan sa isang pindot lamang. Pinalaga ng Vice Mayor candidate at lawyer na si Atty. Respicio ang Comelec chairman na si George Garcia nang hindi ito sumang-ayon sa kanyang naging panukala na subukan muli ang election return para magkaalaman kung posibleng nga raw bang magkaroon ng dayaan sa halalan. Pinanindigan ng well-known IT expert na sa isang connect lamang sa internet, posibleng mabago ang resulta ng eleksyon at kung sino ang dapat hindi manalo, sila ang bigla ang manalo. Nanindigan ang nasabing abogado na kayang-kaya itong gawin ng pamahalaan lalo't sila ang mga nasa kapangyarihan, lalo't may ilang mga halang rawang kaluluwa na gustong manatili sa kanilang kinauupuan. Panoorin ang panibagong revelasyon at mga pasabog ni Attorney Harold Respicio kung saan tinawag na fake news ang Comelec chairman na si George Garcia matapos sabihing hindi raw madadaya ang halalan, ngunit sa kanyang ginawang actual example ng botohan, tila sa isang pindot lamang, posibleng maiba ang resulta ng halalan. Narito't panoorin yung full video. Yung pong sinasabi na siya ay nakakabit sa internet mula sa umaga hanggang sa gabi, yan po ay hindi makatotohanan. Wala pong katotohanan yan. Yan po ay fake news. Mali po yan. Chairman George Garcia, ikaw ang fake news. Kasi sinabi niyo mismo during demo na hindi talaga siya magkoconnect sa internet. Kasi malamang during demo, ayaw ninyong mag-connect siya sa server. Kasi nga, pag nag-connect sa server, yun na yung final results. Explicitly, ang instruction ninyo during demonstration is hindi siya connected sa internet. Precisely, in-explain nga yun ng mga Comelec official. Pero sinabi rin nila mismo, syempre, on election day, connected ito. Try mo basahin, Chairman George Garcia, yung rules na inilabas mo mismo noong December 2024. Basahin mo doon, connected ba sa internet o hindi? Ang sagot, yes. You are fake news, Chairman George Garcia. Chairman George Garcia, simple lang po ang sagot. Maglagay ka lang ng isang sentence doon sa rules na inilabas ninyo about ACM procedures. Ilagay nyo lang doon explicitly. Do not connect to the internet, the automated counting machines on election day, but only when after the election returns have been printed and when you are just about to send the election results to the servers. That's it. Connected sa internet, yung voting machines on election day, di ba? Pero isipin natin mabuti. Yung ganitong tao, guys, huwag nilang ismulin to. Hindi lang to basta-basta. Pumasa sa pagiging lawyer to. Pumasa sa pagiging certified public accountant, guys. Mapapawaw ka na lang ito eh. Awesome, di ba? Tapos, abogado pa. Di ba? Patuloy natin eh. Bilang mga Pilipino, merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025. Manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi?
Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ng kahit na sinong masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas na election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine, pwede mo nang i-connect sa internet at ipasa nila yung final score na yun doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers. Yun lang, Chairman George Garcia, huwag natin i-connect sa internet automated counting machines bago at habang nag-print ng election returns. Pero yung per se, yung paggamit ng automatic counting, Hindi ako tutol doon, sir. As a matter of fact, bilang mga eksperto ng ID, lahat po tayo ay magsama-sama dito sa exercise na to, election. Lahat po tayo ay may obserbasyon na kahinaan sa ating sistema. Hindi natin mape-perfect ito, pero kamalian na mangyayari. Pero sa lahat ng na-obserbahan natin, na kahinaan na pwede natin tama, pwede kinahanan natin. Kasi wala namang mawawala sa atin eh. Pareho lang tayo, Chairman George Garcia, na ang hangarin ay palakasin at patatagin ang integridad ng election natin ngayong 2025. Walang mawawala sa atin. Magsama-sama po tayo. Ang tanging nakapagtataka lang, ayaw ko lang magkalat ng mga intriga. Bakit ayaw ninyong gawin? So, attorney, ibig sabihin ganito, hindi pa ganun solid yung teknolohiya ng mirror systems para maiwasan ng ganitong klase. Maaaring pandaraya sa mismong araw pa rin. Hindi lang mirror systems. Actually, kapag pinag-uusapan natin ang security ng mga computer systems, kailangan meron talagang control, hindi lang sa loob ng makina, pati sa surrounding ng makina. At ang number one responsibility ngayon ay nasa COMELEC. Ina-acknowledge natin na yung loob ng makina, yung source code, maaaring hindi natin yung masecure ng 100%. Pero meron kang magagawa sa labas ng makina para hindi ma-take advantage yung vulnerability na yun sa loob ng makina. Kaya nasa COMELEC ngayon, COMELEC, kahit hindi ka IT, kahit hindi ikaw yung nag-develop ng mirror systems, ang gawin mo lang is huwag mong i-connect sa internet para hindi ma-take advantage yung vulnerability ng automated counting machines. Pero hindi pa lang po nag-comment file O, di ba? Yan lang naman yung pakiusap niya eh. Huwag i-connect sa internet habang nagbubutuhan pa, habang hindi pa tapos yung pagbubuto ng lahat. Saka na pag nag-transfer, pag-transmit na. So, ano masasabi nyo guys? Comment sa comment section. Grabe. IT expert kasi to eh. IT expert, CPA passer, lawyer pa. Kaya alam na alam, daming alam to. Huwag nyo lang basta baliwalain tong tao na to kasi hindi basta-basta yung mga ganyang achievements guys. Kahit nga lawyer nga lang, mahirap eh. Paano pa kaya pag CPA? Tapos IT pa. So yun lang guys, maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-share, subscribe, at i-like ang video. Maraming salamat. God bless.